Ang microfinance sa Pilipinas ay nagsimula bilang tugon sa pangangailangan ng mga maliliit na negosyante at mahihirap na komunidad na walang access sa tradisyonal na banking system. Narito ang ilang mahahalagang punto sa kasaysayan ng microfinance sa bansa. Ang pag-usbong ng mga microfinance institutions, MFIs, tulad ng CARD, Center for Agriculture and Rural Development, at iba pang mga microfinance institutions ay nagbigay ng mas sistematikong paraan ng pag-aalok ng microloans. Ang mga MFIs na ito ay nagbigay ng pautang, savings, at insurance products na dinisenyo para sa mga maliliit na negosyante at mahihirap na pamilya. Noong 1997, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, ay naglabas ng Circular No. 272 na naglatag ng regulatory framework para sa microfinance sa bansa. Ang pagbuo ng National Strategy for Microfinance noong 1999 ay isang hakbang upang palakasin ang microfinance sector sa Pilipinas. Noong 2015, pinagtibay ang Microfinance NGOs Act na naglalayong kilalanin at i-regulate ang microfinance NGOs. Ito ay nagbigay ng tax incentives at mas malinaw na guidelines para sa operasyon ng mga microfinance institutions. Ang microfinance ay naging mahalagang bahagi ng economic development sa Pilipinas, lalo na sa rural areas. Maraming maliliit na negosyo ang umusbong dahil sa access sa microfinance. Nakatulong ito sa pagpapabuti ng kabuhayan ng maraming pamilya, paglikha ng trabaho at pagpapalakas ng lokal na ekonomiya. Sa kasalukuyan, ang mga microfinance institutions sa Pilipinas ay nag-aalok na rin ng iba pang serbisyong pinansyal tulad ng savings programs, microinsurance at financial literacy training. Sa kabuuan, ang microfinance sa Pilipinas ay nagmula sa mga simpleng inisyatibo ng NGOs at mga community organizations at ngayon ay isang mahalagang bahagi na ng financial sector na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng mga mahihirap na komunidad at mga maliliit na negosyo. Ikaw, kasali ka din ba sa mga microfinance? Mag-comment ka naman sa baba at huwag kalimutang like at i-follow ang aking page for more updates. Maraming salamat po.